Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah at tiyatalakay na nga natin yung paghihijra ng mga sahaba radiyallahu anhum. At nauna nga sila na maghijra kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kauna-unahan sa kanila si Abu Salamah na natalakay na natin last week. At sumunod si Abdullah bin Jahash na tinatalakay na natin doon sa Suwar min Hayatis Sahaba. Ngayon, inshallah, si Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Si Suhaib Ar-Rumi, siya yung sahaba na alipin siya pero hindi siya negro. At ang pagiging alipin nga ni Suhaib Ar-Rumi at ngayon din yung pagiging alipin ng pamilya ni Ammar bin Yasir na Arabo ay patunay na ang pang-aalipin nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit mga Arabo sa pangkalahatan, mga nauna sa kanila ng mga Arabo, kahit sino pwedeng magiging alipin. Pero yung mga Amerikano, yung mga Kastila at iba pa, ang inaalipin lang nila mga negro, mga taga-Afrika. Yun ang kanilang mga inaalipin. Yun ay dulot ng kanilang baluktot na pag-unawa na ang tao ay magiging mas mainam kaysa sa kanyang kapwa-tao sa pamagitan lamang ng kulay ng kanyang balat. Pero sa mga Arabo noon, nagkaroon sila ng mga alipin wala sa iba't ibang mga lahi. Merong mga negro, merong mga Caucasian, mapuputi, merong Arabo. Dahil ang pagiging alipin sa kanila ay dulot ng pagkaalipin sa labanan, pagkabihag, o pagkaalipin dulot ng utang at iba pang kadahilanan. Hindi dahil sa nakahihigit ang isang tao sa isa pa, sa isang bagay na wala naman siyang kontrol. Halimbawa, sa kanyang lahi o pamilya na kung saan siya isisilang o ipapanganak. Wahajara Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi, tinatawag siyang Ar-Rumi kasi nga yun yung kumbaga nakikilala na ang kanya, mga taga-Romano, Caucasian. At dito, yung listahan dito na binabanggit, hindi ito chronological Basta binabanggit dito yung ilan sa mga naranasan ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa kanilang hijra. Suhaib Ar-Rumi, naghijra siya pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. At maaaring dahilan nito, gusto nila na mauna si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada al-hijrata, qala lahu kuffaru Quraysh, ataytana sa'lukan hakiran. Nang paalis na si Suhaib Ar-Rumi, ang mga kuffar ng Quraysh ay nagsabi sa kanya nang may panunumbat. Sinusumbatan siya ng Quraysh na dumating daw sa kanila si Suhaib Ar-Rumi na mababa, mahina at walang halaga. Pakatara maluka endana at dumami ang kanyang yaman daw doon sa Quraysh. Kasi itong si Suhaib Ar-Rumi eventually naging malaya naging malaya. Maaring nabili niya yung kanyang sarili at iba pang mga paraan na magiging malaya yung alipin. Wabalagta alladhi balagta at narating mo ang narating mo. Nga, puro panunumbat ito So parang gustong sabihin ng Quraysh, dati wala kang kwenta pero ngayon nagkaroon ka ng kwenta. Wala kang yaman, nagkaroon ka ng yaman at narating mo ang iyong narating dahil sa amin, lahat-lahat. Ito nga, napakasamang ugali ng tao ang pagiging mapanumbat. At makikita natin ang marami sa mga mapanumbat, mga ipokrito din Katangian ito ng mga
ipokrito. Katangian ito ng masasamang tao. Na ang panunumbat kasing isa sa mga pinakamasahol na maaring sasabihin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kasi ang sino mang pinagbibintangan ng kawalang utang na loob, traditionally, nakikilala bilang tao na hindi mapagpasalamat, tao na hindi tinatapatan, hindi sinusuklian ng mabuti yung ginawang mabuti sa kanya. Kaya napakasamang paratang talaga ito. At paboritong gamitin ito ng mga ipokrito laban sa mga tao. Lalo na laban sa mabubuting tao na wala silang maipintas na kahit na ano. Wala silang maipintas na kahit na ano, ito na lang ang sasabihin nila. Walang utang na loob. Kahit wala ka naman talagang utang na loob, magagawa nila na makapag-imbento ng paraan na ikaw ay magkakaroon ng utang na loob. Diba? Bayad mo, bahay mo, bayad mo, lupa, bayad, materyales ng bahay mo, bayad, pero magagawa nilang kalimutan lahat ng yun para lang sabihin na ikaw ay walang utang na loob o nangamkam lang mula sa kanila na hindi may tatayo ang anuman na pag-aari mo liban na lang sa pamamagitan nila. Napakawalang kwentang mga tao, yung nga projection Kung yung katangian nila ay binibintang nila sa iba. Sila yung walang utang na loob. Sila yung mga sila yung hindi marunong magpasalamat, pero inuunahan nila palagi ang iba. Pinagbibintangan nila palagi ang iba na may katangian nito. Kaya sinumbat nilang lahat kay Suhaib ar-Rumi, "Thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsik." So lahat ng bagay na yun nakamit mo sa pamagitan namin, tapos ngayon naalis ka. Dala ang iyong yaman at ang iyong sarili. Wallahi la yakunu dhalik. Sumpa kay Allah, hindi mangyayari yun. So, sinabi sa kanya ng kuffar ng Quraysh. Sinabi sa kanya ng kuffar ng Quraysh. At ang naging tugon ni Suhaib ar-Rumi, "Ara'aytum in ja'altu lakum mali atakhluna sabili?" Sabi ni Suhaib ar-Rumi, sa palagay ba ninyo, kung ibibigay ko na lang sa inyo yung yaman ko, iiwan ko sa inyo yung yaman ko, sa inyo na lang yan, lahat. Bahay, pera, ari-arian, lahat sa inyo na. Tatantanan ba ninyo ako? Hayaan ba ninyo ako umalis kung iiwan ko na lang sa inyo yung yaman ko? Qalu na'am. So sabi ng Quraysh, oo. Mga gago talaga. Sabi nila, oo. Yung nga katulad ng nangyari doon kina Abdullah bin Jahash at iba pa na pinayagan nila na umalis. Kasi nga may pakikinabangan sa kanilang pag-alis. May pakikinabangan sa kanilang pag-alis. Lalo na yung mga may iwan na yaman. So gusto nilang palayasin itong mga tao na ito, itong mga sahaba na ito. Pero yung mga walang yaman siguro, ang ginagawa nila, ay pahihirapan talaga nila. Pahihirapan. Hanggang sa makagawa ng paraan, yung tao na yun na, kumbaga tutubusin niya yung sarili niya siguro. Mag-iiwan ng yaman, katulad ng ginawa nito ni Suhaib ar-Rumi. So parang yung gustong gawin dito ni Tuko, di ba? Ni Tuko, hudyong-hudyo talaga yung ugali niyan ganito. Gusto niyang palayasin tayo kasi kapag napalayas niya tayo, yung mga bahay natin na binili natin sa kanya, lupa na binili natin sa kanya, mabibenta na naman niya sa iba. Paikinabangan niya. O ngayong hindi pa niya pinapakinabangan kasi hindi pa niya tayo pinapalayas. O dahil sa kagustuhan niya rin na mapalayas tayo. Putulan tayo ng kuryente, putulan tayo ng tubig, gagawin tayo ng iba't ibang kasamaan, isusumbong tayo sa mga tao, sisiraan tayo sa mga tao. Ganyan. Ganyan na ganyan. Hudyong-hudyo kasi bandang huli, siya yung biktima Bandang huli, siya yung nagsisigaw na biktima. Magdedemanda kung saan-saan. Sumbong sa barangay, sumbong sa kung kani-kaninong mga brother na kahit mga wala namang kinalaman dito, pinagsusumbungan niya Pinagsusumbungan niya. Sumbong sa mga Maranao, sumbong sa mga Maguindanao, sumbong sa mga Tausug. Buong Pilipinas pinagsumbungan. Pati buong mundo pinagsumbungan. Pero bandang huli, alhamdulillah, lumilitaw ang katotohanan. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan na nangyari dito. Hindi niya maikukubli ang katotohanan. Hindi niya mapapatahimik
ang mga biniktima niya, libo-libong tao yun, mga biniktima niya. Libo-libong mga tao na naglagak sa kanya ng pera na sana pinakikinabangan nila ngayon. Pero nilustay niya, nilustay niya. Mga tao na umaasa na kapag nagretiro sila, meron silang negosyo sana na kumikita, meron silang bahay sana na mauuwian. Pero naglaho, lahat. Nilustay niya lahat. Yung sinasabi niya palagi, hindi niya, kumbaga, pinapakita niya hindi niya nilustay kasi mukhang dugyot pa rin siya hanggang ngayon eh. Pero estilo niya na lang yun. Ganun naman siya talaga eh. Mukha siyang dugyot eh. Pero hindi yun ibig sabihin na wala siyang ninakaw. Hindi yun ibig sabihin na wala siyang kinamkam. Paano siyang kumakain? Ilang taon na siyang walang trabaho. Paano siyang merong biglang bahay ngayon? Opisina ng Sakina, kinamkam niya, naging bahay niya na. Wala naman siyang patunay na kahit na ano, na meron siyang kasunduan sa mga investor na yun ay nagiging kanya. Diba? So napaka sama. Napaka sama. Hudyong-hudyo talaga yan eh. Tama lang yung tawag sa kanya ng mga tao, hudyong tuko. Tuko na hudyo pa, napakasamang kombinasyon. Faanni kad ja'altum lakum mali fabalaga dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dito nga sabi ni Suhaib ar-Rumi, kung gayon, kung pupayag kayo, sige, sa inyo na lahat ng yaman ko. Sa inyo lahat ng yaman ko. At nakarating nga ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi niya tungkol sa ginawa na ito ni Suhaib ar-Rumi. So maring hindi pa nakarating si Suhaib ar-Rumi sa Madina pero dumating na ang wahi sa nangyari na ito doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Kumita raw si Suhaib. Kumita as in katulad nung nagnenegosyo. Kasi kumbaga pinuhunan niya yung kanyang sariling yaman upang makaligtas sa Quraysh. At napakainam nun. Napakainam. Kasi sa buhay, napakahalaga ng seguridad eh. Yun nga yung unang isisecure ng tao para sa kanyang sarili. Bago pa man niya unahin yung pagkain o inumin, dapat tiyakin niya muna na ligtas ang kanyang sarili. Ligtas sa masasamang tao, ligtas sa init, ligtas sa lamig, ligtas sa ulan, at iba pa. Yan ang una niyang titiyakin sa kanyang sarili. Alhamdulillah, hindi nga nakaligtas si Suhaib ar-Rumi. Sumunod na nabanggit, si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Tawaada Omar bin al-Khattab wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Hisham bin al-As bin Wa'il. Nag-usap-usap daw sina Omar bin al-Khattab at si Ayyash bin Abi Rabi'ah. At itong si Hisham bin al-As bin Wa'il, kapatid ni Amr bin al-As. Tatlo sila na sabay-sabay sana na maghihijra. Biro niyan, di ba? Kahit pala sa pangunahing angkan ng Quraysh, yung Banu Makhzum, may mga Muslim. Maraming Muslim doon sa kanila. Di ba? Kahit si Utbah bin Rabi'ah, yung kanyang anak na si Abu Hudayfa, Muslim, yung amo ni Salim, di ba yung doon sa Omar series, yung nag-anunsyo na yung ampon niya o yung alipin niya ay pinalalaya niya at ginagawa niyang ampon na magiging tagapagmana niya. Yung si Abu Hudayfa. At si Suhail bin Amr, yung dalawang anak niya, nag-Muslim. Diba? Si Abdullah at si Abu Jandal. So kahit sa kalagitnaan ng Banu Makhzum, marami nag-Muslim. Si Salama na pinsan ni na Abu Jahal at Khalid bin al-Walid, nag-Muslim sila. So sila raw ay nag-usap-usap ng isang maudian. Nag-usap-usap sila na magkikita sa isang lugar, ismuhu at Tanadub o Tanadib.
So yung Tanadob na ito, dun sila magkikita-kita sa isang tukoy na araw at oras. Foka Sarifa Yasbahuna Endahu. So ito daw nandun sa ibabaw ng isang lugar din tinatawag na Sarif at magkikita sila doon sa umaga pagkatapos ng Fajar. Thumma yuhajiruna ilal Madina. Kapag nagkita-kita na sila doon, sabay-sabay silang tatlo pupunta ng Madina upang maghijra. Fajtama'a Omar wa Ayyash wa hubisa anhuma Hisham. So nagkita daw sina Omar at si Ayyash, yung kamag-anak ni Abu Jahal. Pero si Hisham na kapatid ni Amr bin al-As hindi nakasama, hindi nakarating agad. Walamma qadama al-Madina wa nazala bi Quba kadima Abu Jahal wa akuhu al-Harith ila Ayyash. Pero nandun na silang dalawa, kumbaga lumakad na sila. Iniwan na nila si Hisham. At nung silang dalawa ay nakarating na ng Kuba, malapit na sila sa Madina. Nabutan sila doon ni Abu Jahal. Kadima Abu Jahal wa akuhu al-Harith ila Ayyash. Dumating daw si Abu Jahal at yung kapatid niya na si Al-Harith. At ang pakay nila itong si Ayyash. So sabi nila, faqala lahu, sabi ng dalawa ni Abu Jahal at Al-Harith, inna ummaka kad nadarat alla yamussa ra'saha mishtun. Namanata ang iyong ina na hindi raw dadampi sa kanyang ulo ang suklay. Hindi raw siya magsusuklay kahit kailan. Ngayon yung pagsusuklay na tinutukoy dito, kasi ibig sabihin, hindi siya magsusuklay, ibig sabihin, mapipinsala siya ng kuto. O kaya ibig sabihin, hindi rin siya maliligo. O hindi niya talaga aayusin yung kanyang sarili, pabayaan niya yung kanyang sarili. At ganyan din, wala tastadilla bisyamsin hatta tarak. At hindi raw siya sisilong. Magpapaaraw lang daw siya ng magpapaaraw hanggang sa makita kanya. Sa inyo sinabi nila kay Ayyash. Farakkalaha. At si Ayyash, naawa naman sa nanay niya. Lalo na ngayon, kung kuffar nga, maawa sa nanay pag ganito yung kalagayan. Paano pa kaya ngayon na nagmuslim na sila? At sinabi sa kanya ni Omar, si Omar nga matalino. Nakikilala si Omar sa kanyang talino. Na yung nasabahan nila si Omar, matindi yung kanyang intuition eh. At kung sa mga tao, kasi mayroong iba't ibang mga personality types na nakikilala. Si Omar, matinding kanyang intuition. Matinding kanyang intuition. Yung sinasabi ng mga scholar, yung kanyang firasa. So nababasa niya yung mga bagay-bagay sa pag-obserba lamang sa mga tao. Bago pa man sila magsabi ng totoo o magbigay ng kumpletong detalye, may idea na siya kung ano yung nangyayari. So sabi ni Omar, Ya Ayyash, innahu wallahi in yuridikal qawmu illa liyaftinuka an dinika fahdarhum. So sabi ni Omar kay Ayyash, O Ayyash, ang gusto lang ng mga tao na ito ay subukin ka, pahirapan ka sa iyong relihiyon. Kaya mag-iingat ka sa kanila. Mag-iingat ka sa kanila. Yun nga, hanggat maaari huwag ka nang sumama dyan. Huwag ka sumama dyan, huwag ka maniwala sa mga yan. Ang layo na ng nilakbay nila, nakarating na sila ng Kuba. Kaya nga, malapit na sila. Mga 6 na kilometro na lang. Yung Kuba nga, siguro mula rito hanggang bayan, yun na lang yung distansya eh. Wala nang 1 oras na paglalakad, nandun na sila sa Madina. Nandun na sila sa Madina. Sabi niya,
Pangilagan mo sila. Wallahi law ada ummakal kamalu lam tasyatat. Huwag ka maniwala sa mga yan kasi kung ang nanay mo kinuto, nangati yung ulo niya, magsusuklay din yun. Magsusuyod para mawala yung kanyang kuto. Walau kad ishtadda alayha harro Makkah lastadallat. At kung magiging mainit na para sa kanya ang araw sa Makkah, ang pagiging mainit ng Makkah, eh sisilong din yun. Kaya huwag ka maniwala sa dalawang yan. Niloloko ka lang yan. Faaba Ayash ilal khurujo ma'ahuma liyabirra kisma ummahu. Liyabirra kisma ummihi. Kaya nga tumanggi si Ayash dun sa payo ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu at gusto na niyang sumama sa kanilang dalawa upang ah, kumbaga, sirain yung panata ng kanyang nanay o pigilan. Kumbaga, kasi pag nandun siya, hindi na gagawin ng nanay niya yun. Fakala lahu Omar at sinabi sa kanya ni Omar, Amma idkad faalta ma faalta fakhud nakati hadihi. Sige, dahil nakapagdesisyon ka naman na yun ang gagawin mo, kunin mo itong kamelyo ko na ito. Fa innaha nakatun najibatun dalul. Kunin mo ang kamelyo ko na ito kasi ito ay mahusay na kamelyo at mabilis tumakbo. Ibig sabihin meron siyang tsansa na makatakas pa mula kay Abu Jahal kapag nakaramdam siya na merong masamang gagawin sa kanya. Falzim dahraha. Sabi ni Omar, kumapit ka na mahigpit sa likod nito. Manatili ka sa likod nito. Huwag kang aalis, huwag kang bababa sa camel na ito. Fa in rabaka minal qaumi raibin fanji alayha. Dahil kapag nagduda ka mula sa kanila na meron silang gagawin sa'yo, eh tumakbo ka na nang nakasakay dito. Tumakas ka at may ligtas mula sa kanila sa pamagitan ng camel na ito. Fakaraja alayha ma'ahumwa. Kaya sumakay na si Ayash doon sa camel ni Omar kasama yung dalawa. Si Abu Jahal at si Al-Harith. Hatta idha kanu biba'dit tariki qala lahu Abu Jahal. At kung nandun na sila sa kalagitnaan ng daan, Yabna ummi, wallahi, lakad istagladtu ba'iri hada. Afala takibni ala nakatika hadihi? Sabi ni Abu Jahal, may pakana na ginawa si Abu Jahal. Kaya mag-iingat tayo sa mga tao na ganito, maraming pakana. Huwag tayo basta-bastang magtitiwala sa anumang kanilang sasabihin. Kahit yung pananahimik nila, huwag tayo magtitiwala. Walang gagawin ng mga yan, kundi maminsala. Sabi niya, si Ayash na, kapatid sa ina ni Abu Jahal. Sabi niya, o anak ng aking ina. Mas bata si Ayash kaysa kay Abu Jahal. Kasi magkasing edad lang sila halos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Jahal. Sabi niya, sumpa kay Allah, itong nahirapan daw siya. Nahirapan daw siya na sumakay doon sa camel na sinasakyan niya. Sa posibleng camel na sinasakyan niya malikot, ganun. So gusto niya lumipat doon sa camel ni Ayash. Sabi ni Ayash, bala, okay, syempre, walang problema. Fa'anaka, wa anaka liyatahawwala alayhi, falammastawu bil ardi adawu alayhi, fa'uthakahu warabatahu. So nung tumigil na sila, kumbaga, kasi para makababa ka sa camel, kailangan luluhod yung camel eh. So lumuhod yung mga camel nila para makalipat doon sa camel ni Ayash. Pero nung nandun na raw sila sa lupa, sinalakay na nila si Ayash at kumbaga hinawakan at tinali, ginapos nila si Ayash.
ginapos nila si Ayyash. Wakala at yun nga, dinala nila sa Makkah. Thumma dakhala bihi naharan mawthikan. At nakagapos na dinala nila si Ayyash sa Makkah. So maaring malapit na sila sa Makkah nung ginapos nila si Ayyash. Araw daw nang nangyari ito nang nakarating sila ng Makkah. Wakala ya ahla Makkah hakada faf'alu bi sufahaikum. O mga taga Makkah, ganito ang gawin ninyo sa mga tanga na kabilang sa inyo. So, tawag nila sa mga Muslim, mga tanga. Kumbaga, igapos ninyo sila para hindi sila makatakas. Kama fa'alna bisafihina hada. Ganito ang gawin ninyo katulad ng ginawa namin sa tanga na kabilang sa amin. Yun nga, yung kanyang kapatid na si Ayyash bin Abi Rabia na pinsan o na kapatid sa ina ni Abu Jahal. Fakaraja alayha ma'ahuma saan man lampas pala tayo doon. Hadihi thalathatu namadij lima kana al-musyrikuna yaf'alunahu biman yuridu al-hijrata ida amilu dhalik. Ito yung tatlong halimbawa ng ginawa ng Quraysh sa sino man na nalaman nila na maghihijra. Walakin alaragami dhalika kharajan nasu arsalan yattabi'u ba'duhum ba'da. Pero sa kabila ng mga panguhuli na ito ng Quraysh o panggigipit ng Quraysh, marami rin ang nakatakas ng grupo-grupo at sunod-sunod. Wa ba'da shahrayn wa bid'ati ayyam min bay'atil aqabal kubra min bay'atil aqabatil kubra lam yabka bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali. So dahan-dahan lang na umalis yung mga sahaba at sa loob ng 2 buwan pagkatapos ng Aqaba, pagkatapos silang magbay'ah doon sa Aqaba sa Mina, sa loob ng 2 buwan naubos na yung mga Muslim. Sa Makkah at ang natitira na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar at si Ali. Pero meron pa namang iba talaga na naiwan doon. Ba si Lubaba, yung asawa ni Al-Abbas, naiwan naman talaga siya doon. Wa kama bi amrihi lahuma. At ang dalawa na ito, si Abu Bakar at Ali, na natili sa Makkah sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala min iftibasihi al-musyrikuna karhan. Yan nga, meron pang iba, bukod sa kanila meron pang iba na mga naiwan na hindi nakalikas kasi pinigilan sila ng Quraysh. So tulad dito nga ni nung kapatid ni Amr bin al-As, yung nabanggit kanina, si Hisham, again din si Ayyash na kapatid sa ina ni Abu Jahal. So sila na lang ang naiwan doon sa Makkah na mga Muslim. Sila na lang. Wakad aadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihazahu yantadiru mata yu'maru bil khuruj. Sa kabila nito, nakahanda na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati kanyang dadalhin at mga gamit, mga baon, hanggang sa pag-utusan siya ni Allah na finally umalis. Wa adda Abu Bakar jihazahu. At si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay naghanda na rin. Alhamdulillah. So tutuloy natin to next week inshallah. Yun ang mga sumunod na pangyayari, yung hijra na mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pa mga nangyari. Bago pa ito at habang nangyayari ito, alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.